Magandang araw, ako si Ira Polancos, ang inyong guro sa Pilipino at tatalakayin natin ngayon ang Noli Me Tangere na akda ni Dr. Jose Rizal. Bago tayo magsimula sa talakayin, narito muna ang ating mga layunin. Para sa una nating layunin, matukoy ang kasanayan ng Noli Me Tangere. Pangalawa natin, na ipapaliwanag ang bawat pangyayari kung paano nabuo ang Noli Me Tangere. Para sa pangatlo ay nabibigyang halaga ang tinalakay natin sa klase. Dahil sa alam nyo na ang ating layunin, atin nang simulan ang ating aralin. Sa ating panimula, ang Noli Me Tangere ay isang makasaysayang nobela na isinulat ni Jose Rizal. Ito ay naglalahad ng mga kwento at karanasan ng mga Pilipino na nakakaranas ng pang-aapi at hindi pagkapantay-pantay sa ilalim ng kolonyal na pamamahala ng Espanya. Ang nobela ay nagsisilbing salamin ng lipunan noong panahon. Si Dr. Jose Rizal daw ay sinulat ang Noli Me Tangere upang ipakita at imulat ang mga mata ng mga Pilipino kung paano ang ating nararanasan sa ilalim ng kolonyal ng mga Espanya. Uncle Tom's Cabin at ang Inspirasyon. Nabasa ni Rizal ang Uncle Tom's Cabin ni Harriet Beecher Stowe, isang nobelang naglalarawan ng brutal na kalagayan at pang-aapi ng mga aliping negro sa ilalim ng mga Amerikano. Ang akdang ito ay nagpukaw sa damdamin at nagbigay ng masidhing damdamin sa paghanga kay Rizal. Ang kwento ay ng paghihirap at pakikibaga ng mga mamayang inaapi ay nabigyan sa kanya ng ideya na isinulat ang kanyang sariling kasanayan at karanasan. Dahil sa akdang Uncle Tom's Cabin, namulat ang mata ni Rizal upang sumulat rin ng akda at ipakita kung ano ang karanasan ng mga Pilipino sa kamay ng Espanya. Pagsulat sa Paris, 1884. Ang pagpatuloy sa pagsulat ni Rizal sa nobelang Noli Me Tangere sa Paris, inimungkahi ni Rizal sa kanyang mga kapwa mag-aaral na Pilipino ang pagsulat ng isang nobela na nagsasalaysay sa kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pamumuno ng Kastila na nagbibigay daan sa kanila mga karanasan at pagdurusa. Disyembre 1886, itinapos ni Rizal ang kanyang nobela sa Wilhelmsburg, Alemanya. Sa panahong ito, inihanda niya ang kanyang manuskripto para sa pag-iimprenta. Desyembre 1886, pinagpatuloy ni Rizal ang pagsulat ng nobela sa Paris kung saan natapos niya ang kalahati ng ikalawang bahagi. Sa kabila ng mga pagsubok at kakulangan sa pera, tinapos ni Rizal ang nobela sa Wilhelmsburg, Alemanya. Si Dr. Jose Rizal ay nakulangan sa pinansyal. Ngunit kahit sa pagsubok na iyon, ipinilit niya tapusin ito upang ipamahagi ang kanyang akda sa mga kapwa niya Pilipino at sa kapwa niya mag-aaral doon sa Paris. Noong 5 ng Marso 1887, inayos ni Rizal ang orihinal na manuskripto ng nobela para sa paglalathala sa Berliner Buchkreuz Action Gesellschaft. Napili niya ang bahay paglimbagan na ito upang tiyakin na maganda at malinaw ang pagkakalimbag. Noong Marso 5, 1887, opisyal na inilathala ni Rizal ang nobelang Noli Me Tangere sa publiko sa wikang Kastila na naglalahad ng matinding Kristyanismo sa pamahalaang Kastila sa lipunan. Natapos ang proseso ng pag-iimprinta ng 2,000 sipi ng nobela na nagkakahalaga ng 300 na naging simula na malaking pagbabago sa kamalayan ng mga Pilipino. Natapos ni Rizal ang kanyang nobela noong Marso 5, 1887 at dahil doon na ipamahagi niya ang 2,000 sipi ng kanyang nobela sa mga Pilipino upang magkaroon ng at magsimula ng rebelasyon at imulat ang mata ng mga Pilipino dahil sa pang-aalipusta ng mga kolonyal sa ating sariling bayang Pilipinas. Ayun lamang ang ating aralin ngayon at sa susunod tatalakayin naman natin ang pabalat ng nobelang Noli Me Tangere. Kaya
siguraduhin yung mag-aral kayo at magbasa-basa. Ayun lamang, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita.